Mga master, nais ko pong pag-usapan sa episode na ito pong isang House Bill number 9118 doon sa House of Representatives, authored by tatlong Tulfo. No, ito sila Representatives Ralph Wendell Tulfo, Jocelyn Tulfo at Erwin Tulfo. No, very common especially sa mga guro itong purpose ng kanilang bill, dahil ito po ay tinatawag na Teaching Supplies Allowance Act. Bagong bill po ito na kanila pong ipinasa. Still yung layunin, taasan ito pong tinatanggap na cash allowance ng mga guro bawat taon na sa kasalukuyan ay nasa 5,000. Pero nagtataka kasi ako mga master sa nilalaman ng kanila pong bersyon ng House Bill, kaya gusto ko pong pag-usapan ito. Kasi nga po dito sa kanilang bill na ito, ang gusto po ay magkaroon ng 6,000 pesos per teacher per school year, no, na cash allowance or teaching supplies allowance. Sa kasalukuyan meron po tayong 5,000 para po dito. Doon sa 5,000 nandoon po yung 3,500 for purchase, tapos nandoon po yung 1,000 for internet connectivity, 500 for medical, annual medical check-up. So ito po 6,000 naka-emphasize naman na para sa pagbili, no, ng mga gamit katulad po ng chalks, eraser, forms, and other classroom supplies and materials. So pwede po na hindi included dito yung para sa internet connectivity o kaya ay doon po sa medical assistance. Pero very specific po siya na 6,000 ito matatanggap na cash allowance. Hindi naman po siya nag-mention tungkol doon sa connectivity, internet connectivity at sa medical exam, medical check-up. Hindi din po siya nag-mention tungkol sa exact amount na pwede pong itaas ng cash allowance na ito. Kung matatandaan po kasi natin mga master, kaya po parang nahihiwagaan ako sa bill na ito. Kasi kung matatandaan po ninyo, sa House of, sa Senado po ay nagpasa na sila. Mayroon na silang na-approve doon na bill para sa pagtaas ng cash allowance, and yung sa proposal ay maging 7,500 na. Tapos sa susunod na taon magiging 10,000. Yun po yung approved na sa Senado. Tapos mayroon pang mga kapareho na mga bills sa House of Representatives na ang purpose ay gawing 7,500 at gawing 10,000 by next year. Pero itong Bill 9114 na ito, ang purpose ay 6,000 lang. No, so medyo mababa yung kaniyang gustong mangyari compared doon sa what is already approved doon sa Senado at doon sa what is already discussed sa mga previous meetings sa committee ng basic education sa House of Representatives, no? Kasi yung mga naunang bills sa kanya maging 7,500 at maging 10,000. Pero itong bagong bill, which we usually expect na dapat mas mataas yung offer, mas mataas yung proposal, pero ang nangyari parang mas mababa yung kanyang gusto na magiging Teaching Supplies Allowance Act, no? Kaya nga po ay medyo nagtaka ako bakit ganoon, no? So pero by the way, yun naman po yung nilalaman ng bill na ito, no, na as I said, bago pa lamang na naipasa, no, ng tatlong kongresista sa House of Representatives. Sa ngayon kasi ay hindi pa rin po natin nakikita yung substitute bill na pinag-usapan before sa Committee on Ways and Means sa House of Representatives. Yung substitute bill na sinasabi ng Committee on Basic Education na kanilang gagawin para magiging consolidation sa lahat ng mga bills tungkol sa Teaching Supplies Allowance Act na mga guro. No, hindi pa natin yun nakikita sa ngayon. No, bagamat before ay sinabi na mismo, no, ng chairman sa Committee on Basic Education na they already approved that and they will pass doon sa substitute bill na yon. So parang sa ngayon ay wala pang naging movement doon sa pagtaas ng cash allowance ng mga guro doon sa House of Representatives, considering dito po sa mga status ng mga bills na nakafile po doon. Pero yung version po ng mga senador ay waiting na po yon ng version din ng mga kongresista, kasi yung mga senador mas nauna na nag-approve
ng cash allowance increase, no? Yun na nga po, gawing 7,500 tapos gawing 10,000 2024 and thereafter, no? Parang ganun po yung gusto mangyayari. So sa ngayon ay ito po yung bagong bill. Titingnan natin kung ano yung mangyayari, kung ito ba ay maisali doon sa consolidation ng mga related bills niya na yung purpose ay taasan ng cash allowance, o kaya ay maninindigan ito doon sa kanyang gusto na 6,000 lamang na cash allowance, no? So abangan po natin yan in the next few days or few weeks, depende po sa schedule ng ating pong House of Representatives kung kailan po nila muling ma-discuss itong tungkol sa Teaching Supplies Allowance Act na gusto pong ipatupad for the benefit of the public school teachers. Ito naman po ay once a year lamang na benepisyo, which we believe ay talagang kulang kung atin pong titingnan, at kung talagang kukwentahin natin, talagang kulang po siya in 1 year na para ma-supply at ma-provide yung needs ng mga public school teachers. So patuloy lamang po kayo na nakasubaybay sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel para updated sa ating mga susunod na videos.